sa United Nations. Ulitin po natin, ang hamliting po ay diniklarang illegal, krimen, crimes against humanity po yon. Nasasagkaan mo ang travel ng mga tao, labas-pasok, at sila po ay ikokontrol mo sa kanilang mga galaw at pagkilos sa pang-araw-araw nilang buhay. Lalo na kapag ito ay ginagamit ng mga instrumento ng Estado. Uulitin po natin para may dagdag ito kabularyo na nabuhay muli mula sa lumang martial law ng tatay ni Bongbong Marcos Jr. na ginagawa niya ngayon. Ang tawag po sa ginagawa sa Kingdom of Jesus Christ ay hamliting. Kanila pong kinokordon at inaharas at pinipigilan at sinasagkaan ang galaw ng mga tao sapagkat kriminal ang lahat ng suspect tingin nila sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Napakadelikado po nito. Kailangan mag-intervene dito ang Supreme Court at kung hindi, tama ang binabanggit ni Ma'am Nining Lizada. Natutulak po at naitutulak po ninyo sila na magrebelde. When in oppression become the rule of the government, the only remaining duty for the people is to resist and fight. Yun po magaganap talaga dito. Eric, yung bubuyog nga, tahimik na namumuhay doon sa kanyang bahay. Subukan mong bulabugin. Maliliit yun, ha? Oh. Kayo, tahimik kami dito. Tapos, anong ginagawa namin dito sa loob daw? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pakialam ninyo. Hindi naman kami nag-target shooting dito kasi wala kaming barel. Oh. Wala pa kaming barel. Pinasurrender ninyo lahat. Oh, in good faith, binigay namin sa inyo. Ngayon, alam na namin ang purpose ninyo. Oh. Alam ninyo, may baril kami at wala, hindi kami takot mamatay. Kayo takot kayo mamatay. Bakit? Mayroon kayong pamilya, mayroon kayong anak, mayroon kayong asawa. Bakit takot kayo mamatay? Tingnan ninyo, oh. Oh, ang lalaki ninyong mga lalaki kayo, naka-bulletproof, may bandolier ganito, ganyan, may basuka, may ano. Aba, ididuwag kayo, alam ninyong walang baril dito sa loob. Oh! Oh! Interesado kayo sa bounty na 10 million. O, sino ang author ng 10 million na yan? Sige, kayo, kung pera ang hanap ninyo, hanapin ninyo sino ang punuan nitong 10 million to, gawin namin 20 million, dalhin ninyo dito, sino ang author ng 10 million na yan? Aday, pumatapang kayo, punta kayo doon. O, tingnan mo yung mga utak ninyong mga liko. Kung righteous ang utak ninyo, hindi kayo ganon. Mahiya kayo. Wag niyo kaming sagarin. Yung sabi ko sa inyo ba, wag niyo kaming sagarin. We will become a trophy for the shame of the PNP to the whole world. Oh, makuha man ninyo kami dito, marami pang darating, sabihin ko sa inyo. Marami pang bungangang masubra pa sa akin. Oo, totoo yan. Dito, mga babae dito matapang. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot. Tingnan nyo yan, tatago-tago kayo sa mukha ninyo. Kung matino kayo, hindi kayo ganon. Kung noon, pag may police dyan, mga ano, we are happy. We are secured. Kasi nakikita, in fact, kung matandaan ninyo kayo, mga polis kayo, isa pa akong naghatid ng pagkain dyan sa inyo. Kasi akala ko matino kayo. Naaawa ako na sa init kayo, nasa ano kayo, kaya nag-order ako niyan doon sa McDo. Ay, ilan kayo? Ay, 11 kami, ma'am. Mga sus. Kung alam ko lang, binuhos ko sa mukha ninyo ang kape. You don't deserve to be respected. Pera lang doon sa mga titino, ha? Alam ko marami pa mga matitino dyan sa inyo na naiwan. Pero kayong matino, kayo ang manindigan. Otherwise, katulad din nila kayo. Ano mangyayari sa Pilipinas kung ganito? Hala, gira lang tayo ng gira ng gira tayo. Tingnan mo yung baha. First time in the history of the Philippines, may bahang ganyan. Oh. Anong ginawa ninyo? Oh. Anong ginawa ninyo? Tingnan nyo yung mga kalsada natin. Oh. Pero, yung mga ano ninyo, yung mga declaration ninyo, mapalakpakan din kayo ng kapwa din ninyong korap. Huwag kayong magpolitiko kung ang
inyo gagawin ninyong livelihood project ang government? At saka kami ba dito ang akusahan ninyo na saan namin kinukuha ang pera, ganito, ganyan, mga ano daw, mga unquestionable, ano? Hoy, kayong taga-Philippine government, tusukan ng Philippine flag ang bahay ninyo, Republic of the Philippines ang may-ari niyan. Oh, from senador to congressman to mayor, up to councilor, corruption is up to the core. Tapos kami dito ang akusahan ninyo, kung makaakusa kayo kay pastor, parang siya na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Oh, may kasabihan tayo, if you want to look clean, stain others. Yan ang ginagawa ninyo kay pastor. Harapin nga ninyo yung mga kaputikan ninyo. We've been with this man for nearly 40 years. Kung masama ang ginagawa niya, ako ang unang magrebilde. Kasama yung mga babae dito. Kung ano-ano yung mga inaakusa ninyo, hindi yan ang akala ninyo, you are not interested with what is just righteous or not. You are interested with the money. Kasi ang mukha ninyo, mukhang pera. Oh. Sige, sagot. Yes, Sir Bynum. Since nabanggit po ni Ma'am yung 10 million bounty, tatanong ko po sa mga abogado kung maaari po bang makatanggap yung mga pulis o di kaya yung kanilang mga commander ng 10 million bounty? As a general rule, hindi. While the bounty that was publicly disclosed during the briefing was for everyone, walang qualification doon. But under the law, particularly the revised penal code, I want to cite Article 203 there. Trabaho yan ng public officer. So trabaho yan ng police. There's no need for you to be awarded because in the first place, trabaho mo yan. So the police officer shall take part in the performance of public function in the government. In this case, that is your role. You are expected to do that with or without bounty. Another is that ang legal implication ngayon if the police officer who receives bounty, okay, the legal implication is that you may be prosecuted for Anti-Graft and Corrupt Practices Act under RA 3019 because again, you are not supposed to receive award or reward kasi nga in the first place that is your public function. So that is for me. Article 203 of the Revised Penal Code, in relation to that, we have the RA 3019. Follow-up question lang po. Paano po kunwari, nahuli, kasi binantayan ng mga pulis, tapos may ginamit silang decoy na kunwari, diniplang sa kanila. Nitong tao na to, pero actually kamag-anak naman nila yun para makakuha ng 10 million. Posible po ba yun? They can do that, but again, that is illegal. Pasok pa rin yan sa 3019, Anti-Graft and Corruption. So, for those police who are thinking that they will get the reward, good luck. Thank you very much, Attorney Diana. Yes, Sister Narn. Last na lang, kasi nga napag-usapan yung police, yung PNP, nag-iba na talaga ang kanilang imahe. No, dati talagang nire-respeto namin kayo, mataas ang paningin namin sa uniform ninyo at saka sa kalagayan ninyo bilang mga pulis na taga-protekta sa amin. Pero ngayon, the PNP, not only the PNP, but this administration as well has become dishonorable and cruel. So ito yung nangyayari ngayon. Thank you very much. Yeah, mayroon pang dagdag? Alright, thank you very much. Kasi yung, marami kasi sa mga televiewers po natin, not just who are watching sa atin dito sa Pilipinas, but all over the world, in-appreciate po nila yung mga sinabi ni Sister Nani Lezada, na ang sinabi niya ay natumbok po talaga ni Sister Nene, at yun ang sentimiento hindi lang ng mga KOJC members and full-time workers, kundi lahat ng Pilipino. Kasama din natin sina Boss Dada, sina Coach Oli. With this kind of sentiment na binahagi sa atin ni Sister Neneng, at ganun din yung mga iniisip din ng ating mga kababayan, ano dapat gawin ng pamahalaan? Yung clamor na to
na dapat mawala yung korupsyon, yung abuse of power na nararanasan. Hindi lamang dito sa KOJC, kundi lahat ng Pilipino. Lahat tayo biktima sa ganitong klase ng pamumuno. Basta. Yes, Coach Alma. Actually po, doon sa channel ko, maraming nagko-komentaryo doon na hindi po kami taga KOJC, ganitong reliyon kami, ganitong reliyon kami, ganitong reliyon kami. Pero sabi nila, nasa likod kami ng KOJC. Kasama kaming lumalaban ng KOJC. Maraming komentaryong gano'n dahil alam nila ang ugat nito ay pang-aabuso. Ito ay hindi lamang ng KOJC. Kasi pati SMNI sinasabi, buti na lang may SMNI at may KOJC na nakikipaglaban. Kasi tahimik na po ang mainstream media. Most of them, wala na ata eh. Wala na talaga, SMNI na lang. At nakita nila yung tapang ng KOJC kahit po sila ay mababait. Dahil sabi nga nila, kung sa iba ginawa yan, malamang nagkagulo. Nakita nila yung pasensya ng KOJC. Kaya, alam mo, sigurado ako maraming magkokomentaryo na sinabi, handa silang mamatay at marami po. Sa katunayan, nag-aantay at tinitingnan ang susunod na galaw ng KOJC. Nakaabang-abang lang po. Sa tingin ko, kung magrarally uli ang KOJC, sa sinabi ni Ma'am, nung ating presidente ng Banateros, ano ko na po siya, hinalal ko na po ang presidente ng Banateros. Eh kung, iba, parang natunaw ako dito, parang wala yung tapang namin eh. Hindi, pero totoo po, siguro kung kaya nga kami, paulit-ulit namin sinasabi na siguro kung magtawag uli kayo ng isang rally, mas madami pa po ang sasama. Yun lang po. Ako sa gobyerno, instead of taking over this place, why not just, kumbaga, pick their brains. Yung, tingnan nyo kung anong ginawa nila dito. Matagal na namin sinasabi yan na kaya ng KOJC, mas lalong kaya ng Pilipinas. Kung talagang bubuksan nyo lang yung puso ninyo, kung manggagaling kayo doon sa lugar kung saan nasa nation building din kayo. Kasi itong KOJC nakita namin, wala talagang korupsyon, walang malisya, walang masamang impluensya. Instead, nai-insecure kayo doon sa kung ano yung meron sila. Why not? Gamitin natin kung ano yung formula nila para gawin natin sa Pilipinas. Yun lang talaga yung para sa akin. Dagdag ko pa, sorry pasensya na. Hindi, naalala ko nung na-meet namin si Pastor Kibuloy, nung hindi pa po siya hinahanap. Isa sa mga naitanong ko sa kanya, kung sakali po kayo ay maging leader ng bansa natin, ano po ang gagawin ninyo? Ang unang sagot niya, pag may public official na naging corrupt, bitayin yan in public. Alam mo noong una, parang sabi ko, grabe naman to. Mas ano pa pala ito kay Pangulong Duterte. Pero nung nakita ko yung KOJC, alam ko na kung bakit. Kasi zero corruption. Ito ang nadudulot ng zero corruption na pamumuno. So, tama yung sinabi ni Boss Dada, kaysa po mainggit po ang gobyerno, bakit hindi na lang po natin gawing tagapagpayo ang ating pastor, di ba? Ang ganda, ito may prutas po, hindi ho salita. Di ba yung mga politiko, puro salita. Ito may resibo. Tingnan nyo ang lugar. Inikot na po namin ang KOJC, parang ang ayaw na nga po namin umalis dito sa Glory Mountain, maging doon sa kanila sa Samal. Talaga naman pong wala ka ako ma-comment. Talagang magaganda ho. Talagang grabe yung disiplina. Kahit yung mga worker, talagang wala akong reklamo. Masayang nagsisilbi. Saan ka makakakita ng ganun? Sa gobyerno, kita mo naman, diba? Pag pinagsilbihan ka, galit pa. So, yun lang po. Tsaka isang napansin ko dito, Banat Bay, yung mga leaders nila, kasama nila na nagbabantay sa labas. Hindi katulad ng mga kapulisan natin na inuutusan nilang gumawa ng dirty works nila
habang sila nandoon sa mga aircon ng mga opisina at mga mansion nila. Yun ang nakikita kong meron dito sa KOJC na wala ngayon dito sa gobyerno. Yung mga leaders kasama na nagtatrabaho noong kanilang mga workers. Kaya sobrang taas ang kamay namin at bilib na bilib tayo. Sana makuha yun ng gobyerno natin. Yung ganong klase ng mindset. Mindset lang yan, banat by mindset. Tsaka mag-focus sila doon sa may katuturan. Kasi baka mamaya, kaka-focus nila dito sa KOJC. Yan ang naging dahilan, nagbaha. No? Ang daming pwedeng pagtuunan ng pansin at panahon na may kinalaman sa bituka at hapagkainan ng mga Pilipino. Nakafocus sa KOJC, nakafocus kay Pastor Kibuloy, nakafocus sa Davao. Ano masusolve nating problema sa bansang Pilipinas? Wala eh. Maling-mali yung direksyon at oras na ginagawa ng pamahalaan nito. Ewan ko kung sino ang gigising sa kanila. Kasi ang tagal na po nating sumisigaw, parang parang wala nang pakiramdam. Dapat may gumising sa kanila. Ito na nga, sumusuntok-suntok na yung baha. Masusundan pa yan pagka sila ay talagang hindi gumising. Hana, sandali. Kasi kasama natin yung Banateros ngayon na mention nila, nag-ikot sila sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, ito sa Central, sa Pearl Mountain, sa Glory Mountain, sa Samal. May nasabi na sila. Tanungin ko lang, ano pa po ba yung napansin ninyo sa compound ng Kingdom of Jesus Christ? Naghahanap po ako ng may attitude. Hindi, walang biro po. Kasi isa yan sa mga bagay na yung may attitude ng mga worker. Kasi pwede namang masunurin dahil takot. Diba? Pero meron yung masunurin dahil gustong magsilbi. Yun yung nakita namin sa mga, ito hindi ho kami ng bobola, pero particular po ako dyan dahil ako po ay manager na isang girl group. Particular ako sa may mga attitude eh. Pag may attitude, sibak sa akin yan. So dito, tinitingnan ko pag may mga nag-uutusan, pinakikiramdaman ko kung may reklamo. Wala talagang buong buo, from the heart ang pagtulong nila. Galing sa puso, dahil nga, they're doing it for God. For the glory of God. Diba sabi nga sa Biblia, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Sinabubuhay nila yun. Apakahirap po nun, pero sinabubuhay. Kaya ako bibili po kay Mama Nene na sinasabi niya na wag silang subukan dahil ang tinuturo sa kanila ni Pastor ay pagmamahal. Alam niyo po, hindi ho yun nila tinuturo sa atin, pero nakikita namin. Ako ang nakita ko, consistent sila. Consistency. Mula dito hanggang sa napuntahan namin sa Hong Kong. So, yung disiplina, pare-parehas. Hindi mas disiplinado ito kaysa dito. Pantay-pantay. Samal, Glory Mountain, Prayer Mountain, dito sa Central. Pare-pareho yung standards nila. Alam mo nang galing sa isip ng isang tao. Tapos, sinundan ng lahat. So, doon natin makikita na kapag okay ang isip, tsaka puso ng leader pag malinis, maayos talaga, may kaayusan. May kaayusan dito, kahit saan kami magpuntang property ng Kingdom of Jesus Christ. So, consistency talaga. Yun din lang sa akin Naunahan mo lang ako. Pero consistent. Siguro talagang ganun sila. Consistent. Kasi alam nyo lagi ko sinasabi, ano meron ng KOJC? Organized. Mabait. Magalang. May joy. Masayahin. Polite. Marami. Pero madali kasing gawin yan ng isang beses. Madaling gawin yan 2 beses, 3 beses. Consistent sila sa KOJC, sa SMNI, at ako po ay halos araw-araw sa SMNI. Pare-parehas po yung ugali nila. Kung organized, kung mabait, ganun lagi. Sabi ko, ang daling magpakabait ng isang araw. Pero dito sa kanila, ang nakita ko dito, yung bunga yung bunga ng KOJC, sinasabi ko, parang may too much of evil kung tatraidorin mo pa si Pastor Kibuloy. Kasi yung ganun bang ang dami nang nagawa sa'yo, ang dami nang naitulong,
ang ganda ng prutas, tapos kaya ng konsensya mong traidorin si Pastor Kibuloy, or ang KOJC, or ang SMNI, medyo questionable na talaga. Medyo, hindi ko maisip kung tao pa ba yung gumagalaw. Hindi, bangag. Attorney Dinah? Yes. Although hindi ako member ng Banateros po, pero, but I'd like to answer this as a lawyer for the kingdom. Before I became a lawyer of the kingdom, I also heard many aspersions against the kingdom citizens, against Pastor Kibuloy, that are the views held by ordinary Filipinos, no? And then I became a lawyer, and you know what I found? Refinement of character. What do I mean by refinement of character? They have humility. And even if they have disagreements among themselves, hindi sila nagsisigawan. As much as possible, they try to resolve their differences through communication. They're humble. Even the leaders, first time ko po nakita si Ma'am Neng na nagsalita ho ng ganyan, nagalit po. First time ho talaga. Bakit? Because like I said, they're refined. So, to be able to get refinement of character, you have to pass through a process. You have to pass through a crucible. Yung butas po ng karayom. Because you cannot get that just by one time. Because I have seen them like that for the past 2 years since I have been a lawyer for the kingdom. And they have always been refined. Wala po akong narinig that they raise their voice in anger. If they raise their voice, it is in joy, not in anger. So yan po, to become refined in character, that's very hard to do. And yet they have managed to do it. And I have seen this not just among the leaders, but among the ordinary full-time miracle workers. Maski hindi ho sila mataas na posisyon, ganun ho sila lahat dito. And if you notice, if you come here to the kingdom, you will not see a fallen leaf. You will not see a fallen leaf in the grounds. And marami po silang trees dito. So, the second thing that I notice about them is the fact that they really are very scrupulous about cleanliness. Now, I have always believed that as within, so without. What is within will always come out. And if you see outside na malinis po lahat yan, that means po, sila po, they follow this code of character that is also clean inside. Yan po ang nakita ko sa kingdom. And so I would like to say that this is in very stark contrast to the images of Baha Basura Mo. Baha Basura Manila. Right? This one. Look at this. May nakita ba kayong leaf? The only time I saw fallen leaves in the kingdom was during the raid on June 10. Yun lang po ang time. Aside from that, wala po. So these are the two things that really struck me when I became a lawyer for the kingdom. Refinement of character and cleanliness within and without. Attorney Day, may nakita po ba kayong wires sa compound? Yung sa cellphone lang po, pag nag-charge. So, nakita nyo, no, ang laki ng compound, wala siyang nakabitin ng mga wire. Kahit sa Prayer Mountain. Napansin nyo ba yan? O, pakiplay nga yung ating mga compound para makita nila, wala nga falling leaf, walang fallen leaf, walang eyesore, walang masakit sa mata. O, ayan, o. Tingnan nyo yan. Gusto ko lang po idagdag sana at warningan din po yung gobyerno na pinipilit nyo talagang i-persecute itong KOJC. Huwag nyong kakalimutan yung 12 apostles po na kahit po sila'y namatay, nagpatuloy ang Christianity. Hindi ko sinasabi na maging martir ho yung mga taga dito, pero dahil nga po yung ganun ang kanilang faith, kahit anong gawin nyo sa kanila, magpapatuloy po sila. Because of the belief. Hindi ho yan mapipigilan sa pamamagitan ng pagper-persecute lang. Baka dumating pa po yung panahon, baka mauna kayo. Thank you, Sir Banat. Yes, Doc Lorraine? Napakadilim ng kasaysayan natin ngayon, no? I'm so grateful that SFNI and KOJC are here kasi they are equal to the task.
talagang naturuan sila ni Pastor ng maayos. These are men and women of principle and dignity. And yung sinabi the rest of the panelists na nakakilala sa kanila, isa pang gusto ko idagdag doon yung excellence. Meron silang standards. Hindi yung pwede na yan. Ganyan. Lahat sila, meron talagang pamantayan at mataas yung pamantayan. At lahat, yung sinabi ni Oli, consistent, very consistent. At saka yung very humble. Si Pastor, makikita mo nagpupunas ng plates, ganun, lahat sila ganun. Their time has come. No? They were made for a time such as this. Without SMNI or KOJC and Pastor leading the way, kawawa ang Pilipinas. And one more thing that struck me when I started getting to know them is their real love for country. So, tumating na din talaga yung panahon, no, na sila talaga yung humaharap and they are equal to the task. No? So, I'm very, very proud of Pastor, of the Kingdom, and yung sinasabi ni Attorney Dinah, no, as above, as within, so without, as above, so below. That's also another principle, diba? From their leaders, from their leader all the way down, they're all the same. They're all the same. Miss Ana, sa CPP-NP, hindi ka tatagal pag wala kang disiplina. Yung antas ng disiplina na inabot ko po at umabot ako ng 21 years sa loob doon. Dahil ipinapailalim mo ang iyong prinsipyo at sariling interes sa interes ng buong organisasyon. Nakita ko yan kay Pastor Kibuloy. I can relate that to them. I-minus mo yung paniniwala ng komunismo doon sa disiplina ang pinagdaanan ko. Makikita at mararamdaman yan dito sa Kingdom of Jesus Christ. Sabi ko nga, kung mayroong sukatan kung paano ipinapatupad ang socialism, yung pagkakapantay-pantay batay sa pangangailangan at ang pag-ambag sa kabutihan ng lahat batay sa kakayanan, yun po ang pinaka-fundamental ng socialism. Dito ko yung nakita sa Kingdom of Jesus Christ. Ang susi po sa pagtatagumpay ng organisasyon ay pamumuno. Yan din po ang susi sa pagtatagumpay ng lipunan at ng isang bayan. Leadership is essential and principal para umusad ang isang organisasyon o umusad ang isang bayan. Yan po ang pinrovide ni Pastor. Matagal pa kung walang attachment sa spirituality o attachment sa tinatawag na Diyos. Dahil nalulong po kami doon sa ideological na perspektiba ng mga bagay na akala mo ang mundo ay gumagalaw lamang sa paniniwala, hindi doon sa mas may makapangyarihan pa na mas mataas kaysa tao. Dito ko nakita kay Pastor na may katotohanan pala na bagamat ikaw ay pwedeng maging maayos sa iyong mga layunin kung hindi yan itinakda o ng will ng isang makapangyarihang puwersa na tinatawag nating Diyos, hindi yan magaganap. Dito ko yan nakita sa kanya kung paano niya ipagdugtong yung spiritual doon sa tinatawag nilang term nila dito, carnality, or the principality of spiritual over carnality. Yung prinsipalidad ng espiritual na paniniwala doon sa mga makamundong bagay ay dapat mangibabaw yun. Sapagkat ang disiplina at pagsunod sa tama, mangyayari lamang kapag mapailalim yung mga ganong bagay doon sa antas ng disiplina na inabot nila. Dito ko naramdaman at nakita sa kanila sa Kingdom of Jesus Christ kung bakit kaya nalang ipatupad na walang pangungurakot, walang pag-iimbot, walang pag-iimbog. Ang tawag po namin yan nung ako'y nasa kadre pa, remolding. You have to abandon your old self and remold your mindset and your frame of thoughts para yung buhay mo umayon doon sa tamang direksyon na kung saan dapat siya mag-fit in. Ang tawag nila dito sa kanila niyan ay transformasyon ng iyong espiritualidad at ang pagwala ng karnalidad sa kanila. Sa amin, ang tawag namin diyan noon remolding. Pero isa lang pong direksyon yan at ang kanyang resulta, discipline. At kapag may disiplina,
maayos po ang lahat. Yun po ang itinuro ni Pastor kung bakit niya binigyan kami ng pagkakataon ng mga dating rebelde at mga kadre na maging bahagi po ng pamilya nila. Hindi po ako nagkaroon ng anumang instance ng si Pastor po ay nakakausap pa namin na kumbinsihin doon sa Kingdom of Jesus Christ. I-allow kanila na ikaw ang magdiscover at ikaw ang magdesisyon kung ano ang nararapat mong gawing hakbang. Ang pag-iral ng mutual respect sa kanila, ang pagrespeto sa gobyerno, sa mga batas, makikita mo yan sa kanila. Dipakita nila at pinaparamdam na ikaw ay welcome na matuto din sa kanilang mga karanasan. Yan po ang isa sa mga tumimo sa aking isipan. Hindi ko po ubos maisip na gagawin ito ng gobyerno ni Marcos Jr. ang kanyang mga ginagawang pagwasak sa mga organisasyon at pundasyon na binuo sa kabutihan ng sangkatauhan at ng mga mamamayan, pagbubuo ng bansa, pagbubuo at pag-aayos ng lipunan, at pagtulong at pag-agapay sa mamamayan. Nabubulid po at nabubulag ang kaisipan ng Marcos government na ito sa kanilang takot na mawala sa kapangyarihan. Kaya tinitingnan nila si Pastor na dugtong ng politika ng mga Duterte, enablers ng mga Duterte, at delikado kapag may SMNI at may Kingdom of Jesus Christ kasi mabibigyan pa ng mas malakas na puwersa at suporta ang pamumulitika ng mga Duterte. That's how they treat Pastor now in Kingdom of Jesus Christ. Maling-mali po yun, Mr. President. Si Pastor Quiboloy po ay nag-aalay at ang Kingdom of Jesus Christ para sa kabubuti ng sangkatauhan ng lipunan at mamamayan, hindi po ng mga Duterte lamang. Nagkataon lang po na personal friend ni Pastor Quiboloy, si former President Rodrigo Duterte, at malapit siya sa mga Duterte. Pero malapit at bukas din po sila sa lahat ng mga namumuno ng pamahalaan. Sana po binigyan nyo ng pagkakataon yun, Mr. President. Nakikita po namin ang wala sa inyo ay dito nyo po makukuha sa kanila. Ano po yun? Ang pagiging mapagkumbaba. You do not know how to humble yourself, Mr. President. Nagbabait-baitan kayo, pero puno ng kahambugan ang pamumuno ninyo sa bansang ito. Hindi ka nakikinig sa mamamayan, insensitive ka sa kanilang hinaing at mga hinanakit, pinagtatawanan mo ang kanilang mga pagtindig sa karapatan nilang magdemanda ng mga tungkulin mong dapat sagutin at ayusin ang pamumuno mo. Ini-ignore mo ito lahat. Hindi po yan indication na kung hindi ka nagmumura at hindi ka nagtataas ng boses ay mabait ka. Indication po yon na wala kang puso't damdamin at wala kang pakialam sa mamamayan. After all, tama po ang pagtingin namin sa iyo ngayon that ang paglalakbay mo muling maibangon sa politika ang pamilya ninyo at ginamit ninyong lahat ng pagkakataon para lokohin ang mamamayan. The presidency and your redeeming of the power of the presidency was not about the Filipino people. It was only about you and your ambition to regain power. Your self-vested interest. Pero may katapusan at tangganan po yun. At yan, baka dito ka magkakaroon ng isang makasaysayang pagluhod sa iyo. Kung hindi ka paluluhurin ng mamamayang Pilipino, yung pagluhod mo sa kahambugan mo sa kapangyarihan at poder, baka dito magsimula sa pagkakamali mong pagtrato ngayon sa Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Quiboloy. Nakikita at nararamdaman po namin yun. One serious false move will collapse, will cause the collapse of your government. Subukan mong pinsalain at lapastanganing muli ang mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Diyos at sa bayan na sinalaula mo na nung panahon, nung nakaraang buwan. Baka ito ang maghuhudyat ng lubusang pagbagsak mo sa kapangyarihan, and you will never get back to power. At mas malupit na hatol na kasaysayan ang magaganap sa inyong buhay, lalo na sa iyo, Mr. Marcos. Thank you very much, Ka Eric. Moving on to another topic, kasama natin na isa sa mga reporters ng SMNI na nais tanungin na ating panel. Kasama po natin si Jason Rubrico. Jason? Good morning everyone at sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig at still kasama po natin sa ating press conference. Since in question po yung capability
ni President Marcos to lead our country. Marami ng panawagan for him para magpa-drug test dahil parang kinakabahan nga tayo sa mga desisyon niya, sa mga pulisiya niya, and one of which is his foreign policy. Marami na pong mga foreign policy experts ang nagbigay ng babala dito sa foreign policy ni President Marcos, and one of which is itong banta sa digmaan because of the Enhanced Defense Cooperation Agreement o itong EDCA sa pagitan po ng Pilipinas at ng United States of America. One of the sector po, itong no to war sector, si Sir R.J. Havellanas said na itong EDCA sites ay maaaring maging dahilan ng nuclear war. Kung ikukumpara po natin yung nuclear war sa conventional war, yung nangyari po sa Russia and Ukraine, conventional war po yung sa Russia and Ukraine, nasa 450,000 po yung nasawi because of that war. How much more kung itong nuclear war ang mangyayari dulot nitong EDCA sites? Now my question is, ano po kayang mangyayari kung patuloy na magiging Pangulo itong si Bongbong Marcos Jr. at ipagpapatuloy niya itong foreign policy na hindi natin alam kung saan nagugat? Bago dun sa foreign policy, gusto ko lang daanan yung provisional agreement na pinasok ng Pilipinas at saka ng China doon sa west of the South China Sea. No? Gusto natin maging tama yung description. Kasi, while anong tawag nito, ngayon lumalabas ang daming sikreto na gusto mangyari. No? Which means na malamang at sa hindi na naman ito maipapatupad ng maayos. Ako, tinatanong mo, Jason, sa totoo lang, ang haba ng pasensya ko sa kanya, no? Pero sa nangyari, nung magsona siya, ako tingin ko, kasi ang bilis ng kumbaga ano ba yung sinusulat sa mga sa Facebook? Ang karma is digital. Kasi tingnan mo nambola siya. Sabi niya, ang dami namin nahakot na basura. Malinis na. Oh. After 24 hours, tinambakan ng basura ang buong Metro Manila. Sabi niya, 5,500 plus many more doon sa pagsagka sa baha o lumabas. Isa lang ang nabanggit niya, yung pantinamaan ng barko. Oh. Kaya tingin ko, tapos ginigit niya, may 29 pesos na bigas. Binebenta raw ng kadiwa, kukunti nga lang yung kadiwa, wala pang 29. In other words, si Mr. Marcos is no longer capable of leading the country. Ngayon, kapag hindi pa siya tumino, hindi pa siya gumawa ng mabuti within the next 21 days, I think merong mapapanaginipan siya, sabi nga ni Banat Bay. Jason, sa tanong mo kanina, before kay Miss Ina, ay papasa ko sa kanya. The fact na hindi transparent ang EDCA sites, hindi siya open for inspection, may tinatago siya. Hindi makapasok, nakita ko yan, nasa Camp Aguinaldo nang pumasok ako dyan, may mga equipment ng Amerikano, ginagwardya ng Amerikano, hindi pwedeng puntahan, hindi ka pwedeng manood o lumapit even ang Filipino soldiers inside Camp Aguinaldo. Naririnig yan ng Armed Forces. Sa pa sa mga kampo. So, ito po ay nag-e-exercise ng bawal na prinsipyo ng tinatawag na extraterritoriality. Bawal po yun. Noong 1991 po, wala na ang base militar sa Pilipinas. After 47 years. Ngayon po bumabalik sa EDCA. Under the Constitution, may dalawang abogado tayo dito, may pangatlo pa sa gilid. Bawal po ang pagpasok ng mga armas nuklear. And we are not promoting war as a national policy at tayo ay signatory sa
non-nuclear proliferation. Ang EDCA po ay imbitasyon para sa digmaan sapagkat ito ay aminin man o sa hindi ng Armed Forces of the Philippines, ito ay forward deployment of military equipment of American interest sa Taiwan at sa kanyang hidwaan sa China. Under Marcos Jr., ang EDCA ay naging daan para muling manumbalik ang mga base militar ng Amerika inside our own military camps without admitting that they are putting up forward military bases inside military camps. So ano pong tanong dito? Tayo po ba kapag nag-criticize ng EDCA ay pro-China? No! At ito po once and for all, Mr. Marcos, mali po kayo. Hindi territorial dispute ang South China Sea. Yan ay usapin ng exclusive economic zone. Kung Zambales, Palawan, Batanes at Cagayan Valley ang pinag-aagawan, yan ay territorial dispute. Hindi po yun ang usapin. Mga bato-bato ito at mga isla na hindi tinitira ng tao pero gusto niyang palabasin na teritoryo natin ito. At 7 bansa ang nag-aagawan dito. Nililin lang at tinuloko nila ang taong bayan. At para maggatong ng tinatawag na false nationalism para i-justify ang digmaan. Mali po mga kababayan, hindi kami pro-China, pro-Philippines kami. Pero kung kailangang batikusin ng Amerika at even ng China, ginagawa din namin. Pero mali po na sabihin natin na usapin ng teritoryo ang South China Sea ay usapin ng Maritime and Navigation Exclusive Economic Zone, not territorial dispute, and never in a word ng UN na sa atin yun. Sinabi lang niya na mali ang claim ng China, pero hindi niya sinabi na sa atin yun. And there was no recognition na may West Philippine Sea. Kalukuhan po yun. Si Ontiveros sa si Trillanes at ang mga dilawan ang nag-justify niyan at ginagamit ni Marcos ito na narrative as if sila ay mga bayani. Kayo ay manunulsol para magkaroon ng hidwaan at digmaan sa rehiyon na ito. You are not promoting peace. Mali po ang konsepto ninyo, Mr. President. Ang totoong pagtindig sa nasyonalismo ay ang paglaban sa paglaganap ng nuclear war at paglaganap ng hidwaan. Bagkos dapat umiral ang dialogo at diplomasya, hindi kaduwagan at hindi pagtataksil sa bansa kapag tayo nag-promote ng dialogo at pag-uusap instead of promoting war na siyang agenda ng Amerika. Eric, with the nuclear war po, mas aasahan po ba ng mga Pilipino na mas sobra pa yung mangyayari sa atin kumpara po dun sa Ukraine na conventional war lang po? Malulusaw tayo wala pang 1 linggo. Millions of the people will die in a matter of 1 to 2 days kapag pinasabugan tayo ng mga armas nuclear na yan. Mawawipe out ang buong bansa natin. In fact, Jason, no, merong isang investigative journalist, if I'm not mistaken, si Annie Jacobsen siya. Sa Amerika to ha, sabi niya, in 72 minutes, 60% ng population ng buong mundo mawawipe out. Kahit isang ano lang niya, kasi once na isang bansa, nag-launch siya ng nuclear bomb niya, nagkaroon ng nuclear war, tuloy-tuloy na po yan. Hindi lang po yan mangyayari sa isang lugar, kundi sunod-sunod lahat ng nuclear armed na bansa ay may magpapasabog na rin sila. Kaya napakahalaga po ng usapin na ito. And if I may give you the details, no, the data. Pero before that, no, tandaan natin mga kababayan, si Bongbong Marcos Jr. nangako siya. Kaya siya binoto ng taong bayan para ipagpatuloy, no, yung mga gandang nasimulan ng nakarang administrasyon. And one of which is yung independent foreign policy. Nung panahon ng Duterte administration, naging maayos ang relasyon sa South China Sea. Nakakapangisda ng malayang ating mga kababayan doon. At wala tayong problema dito sa EDCA sites. Ngayon, nabanggit na no, nila ka Eric na Sir J, biglang dumami na naman ang EDCA size sa ating bansa. Hudyat lamang ito na tayo ay inihahanda sa gera. Bakit magtatayo ng mga military bases dito? Sabi nila for humanitarian disaster response. Itong nagkaraang bagyo, may nakita ba kayo ni isang Amerikanong tumulong? Wala, diba? So gumagawa pa sila ng excuses. And yet, ang gusto talaga lang nilang mangyari ay maging launching pad itong Pilipinas para sa gera gusto nila. At dito sa Asia, sinasabi nga ng mga political experts, no, ng mga political analysts, na dito sa Asia, ang Pilipinas ang susunod na Ukraine war. So ano mangyayari? Galing to kay R.J. Havellana ng anti-imperialist movement, sabi niya, ang potential casualties, total estimated deaths
na target no, ang EDCA sites, ay aabot po ng 2,208,182. At dito sa mga EDCA sites, isa-isay natin na sa Lalo Airport sa Cagayan, estimated deaths, 47,310. Estimated injuries, 152,780. Sa Camilo Osayas Naval Base, estimated deaths, 12,830. Estimated injuries, 17,640. Camp Melchor de la Cruz sa Isabela, estimated deaths, 132,000. Estimated injuries, 371,210. Sorry, 132 estimated deaths. Nueva Ecija, estimated deaths, 112,340. Sa Basa Airways Pampanga, estimated deaths, 266,000 plus. Estimated injuries, nearly 1 million. Mactan, Benito, and Ewan Airbase sa Lapu-Lapu, Cebu, estimated deaths, 1,301,000. Estimated injuries, 1,172,000. Sa Lumbia Air Base, Cagayan de Oro, estimated deaths, 311,570. Estimated injuries, 500,000. And sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa, estimated deaths, 154,000. Estimated injuries, 35,000. At sa Balabac Island, estimated as 3,000. So, isipin niyo lang po mga kabayan, ito yung mga pamilya natin, loved ones po natin, bawat isa na posible pong mamatay. At ang buong bansa po natin, no, wipe out talaga eh. These are figures, but I think the reality is, hindi lang po ang Pilipinas ang pinag-usapan ito. Ito problema po ng buong mundo. So kung dito po mag-start yan sa Pilipinas, nag-contributor po tayo para pumawasak ang buong sanlibutan. At hindi po natin hahayaang mangyari yun. Kaya po yung nangyayari ngayon sa liderato ni Bongbong Marcos Jr. ay napakalaking problema. Kaya nga yung kanyang mga desisyon ay kine-question na natin at lalo na't lumabas itong video. Kaya nga, di ba, to put end to this, please, Bongbong Marcos Jr., umamin ka na lang kung ano ba talaga yung kalagayan ng utak mo. Kasi hindi mo pag-aari ang gobyerno, hindi mo pag-aari ang Pilipinas kung ano man yung greed o ano man yung ano bang pansariling interes mo. Buhay po ng milyon-bilyong sangkatauhan po ang nakasalalay dito kung sakali talaga na tayo magpapagamit sa Estados Unidos para maging proxy, para dito sila magsagawa ng kanilang proxy war. Sa gera po wala pong panalo, lahat tayo ay talo. Matuto na po tayo sa kasaysayan. Nung mga nakaraang administrasyon, lalo na sa panahon ni Pangulong Duterte, naging obvious naman, kaya naman natin na walang Estados Unidos. Economic trade, yes. Buhay na buhay naman yun. Pinakita lang natin na, oops, meron kami sariling soberanya, huwag nyo kami pakialaman. Huwag nyo kami idamay so kung ano pang problema ninyo sa ibang bansa. Diba ito yung panahon na, nagsimula sa Duterte administration na sunod-sunod na sana take off na sana tayo. Pero dito, sa 2 taon ni Bongbong Marcos Jr., sa isang igla parang sinira niya lahat. Ni simpleng kalamidad nga kakaway-kaway pa siya. Anong klaseng utak meron siya? Hindi siya nag-prepare. Kasi before makikita natin, di ba, magto-talk to the people si dating Pangulong Duterte, talaga sasabihin niya, dapat maging ready. Ngayon, ang tagal na reaksyon. Tapos, bumalik na naman tayo sa mga trapong panahon na yung mga politician, papogi po sa mga ganitong panahon. Ano pang tingin niyo sa mga Pilipino? Gobyerno dapat nagsisilbi, pinapakita ninyo na talaga kayo may pakialam. Pero nung SONA, ang daming sinabing mga datos na natapos sa DAO, 5,000 plus flood controls, wala nga kayong napakita And also, itong nangyari sa Ukraine, Russia war. Ibanggitin ko lang din yung sinabi ni Jason kanina. Right now, 450,000 po ang nasawi. 40,000 to 50,000 po ang amputees. Ang lahat po ng mga ospital ngayon puno na. And about 200 to 300 men, sumusuko na po sila sa Russia kasi hindi na po nila kayang lumaban. Napakaraming sugatan na hindi na po nila kayang evacuate. Kaya sumusuko na lang po sila ngayon sa Russia. And yet, pinipilit pa ng Estados Unidos na lumaban ng Ukraine. Nagsusulsul pa sila, magbibigay sila ng pondo. Pero yung realidad, si Zelensky, nung pagtuwing pupunta siya ng Amerika, may bilyong-bilyong siyang baon. Yun yung kina-question din ngayon, saan napupunta yun? Kasi yung leader nila dito,
Wala din kakayahang mamuno. Ano bang ano niya? Ano bang background niya? Di ba? Siya isang comedian. Ang sabi dito mismo ng mga Ukrainians, nakuha nating research ito, corrupt din ang kanyang gobyerno. In short, yung Ukraine, Russia, matuto na po tayo sa nangyari sa kanila. Aabot pa ba tayo sa ganitong panahon na tayo kukubkubin? Na tayo, wala tayong magagawa dahil lang sa isang tao na ating Pangulo na supposedly gagawin niya ang lahat para depensahan ang Pilipinas. Obviously, hindi po yun nangyayari. Ano bang interest ni Marcos sa US? Please be reminded, hindi po nakakalimot ang mga Pilipino. 300 plus million, billions of dollars ang nakataya doon. Totoo ba, Mr. Marcos Jr., ito ang isa sa dahilan kung bakit talagang kayo ay umuyoko sa mga Amerikano? Gagamitin niyo pa yung issue sa South China Sea? Nangyari na nga, effective na nga yung nangyaring independent foreign policy eh. Bakit binabaliktad ninyo? Bakit nakikipag-away na naman tayo sa bansa, lalo na sa China? I'm not saying this because we're pro-China, because nakita naman natin resulta eh. Economic trade. And China is so willing to help us when it comes to build programs, pero marami rin nag-back out na because of politics. Ang tagal ng atrasado ng gobyernong ito. And because we're talking about government, and naalala ko lang din, dahil sa mga kasamahan ko, nag-testify sila, na-witness sila ang kagandahan ng pamumuno ni Pastor. Kasi before po ako napunta sa Kingdom, actually I was one of those, kasama kami niya ni Ka Eric by blood. Aming pagiging makakaliwa dati, we're really willing to fight the government. Kasi nandun yung paniniwala namin na hindi talaga matino ang gobyerno. Pero nagbago ang lahat ng yun. Because Pastor still in us for nation building. And nataon din na sa panahon ni Pangulong Duterte, talaga nakita natin yung resulta. Build programs, ang war on drugs, ang laban sa mga komunistang teroristang grupo na I thought before they're really for the people. But in reality, isa lang na silang malaking sindikato, ginagatasan ang mga kababayan natin sa kanayunan. The data show. So binabalik-balik po natin ito para hindi po tayo makalimot. Lalo na kayong mga nasa gobyerno na. Anong nangyari? Yung mga honorable men in uniform na ang taas ng paggalang natin, ngayon para na sila mga bandido, nahihiya na sila mismo. Ang sasabihin na nila kasi order ito. And that's precisely the reason. May problema po sa liderato ni Bongbong Marcos Jr. Kasi yung mga matitino, ginagawa niyang baliktad, ginagawa niyang masama. Yung mga anghel, ginagawa niyang demonyo. Hindi yun yung tama. Bakit yung simpleng pagpatuloy na lang yung pagbabago, na simula magandang proyekto, hindi niya na ipagpatuloy. Pati nga sa SONA credit, grabing pa yung nangyari, mga infrastructure projects. Nung nakarang administrasyon pa naman yun. Bibigyan nyo kami ng mga datos, wala naman kayong pruweba. Naghihintay nga kami kasi usually pag nagre-report ang Pangulo sa bansa, may visuals kami nakikita. So asan yung proof? Na talagang itong mga nasabi nyo sa SONA nyo, totoo. Anyway, once again, going back dito sa independent foreign policy, hindi natin dapat hayaan mga kababayan na tayo ay maging launching pad, na tayo ay maging lugar again ng digmaan. Tapos na po tayo doon. Dapat po tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-unlad. So, yun lang po. Thank you, Ina. Sir Bana? May tatanong lang po ako kay Ma'am Ina. Single pa po ba kayo? Hindi na. Hindi na po. Hindi. Kasi ang tapang ni Ma'am eh. Iniisip ko yung mga mga banateras ito, ang tatapang talaga. Hindi, ang tanong ko po talaga, seryoso pong tanong ito. Meron po bang EDCA dito sa Davao? Kasi bakit parang ang dami kayo, di ba taga dito po kayo, ang dami hong mga Amerikano dito sa tapat po ng KOJC. Meron ho ba kayong balita na kung bakit sila naandi dito? Kasi yun pong nakikita daw ng mga tao dito, yung mga Amerikano, mga puti na nandito. Personally, wala po akong idea if talagang EDCA site. But totoo po na napakaraming Amerikano ngayon. At isa nga po sa hinala namin, kasi nga, isa po sila sa kasabwat para po lusubin ang KOJC at kay Pastor. And na-mention na po ito before, na hindi lamang po ang Bongbong Marcos Jr. administration ang nasa likod po ng gigipit po sa Kingdom of Jesus Christ. Mayroon din pong kinalaman dito ang Amerika.
Ina, ang nasa likod talaga nito ay si Bongbong Marcos, no? Kasi kung yung US etc. ay humirit sila noon ng ganyan at ang president ay si President Duterte, hindi mangyayari yon. So sa kanya natin isisisi ito, no? Na si Bongbong Marcos binibigay niya ang isang Filipino citizen sa dayuhan, no? And once again, yung kinuwento ni Ina na gano'n, ano, yung napakaraming mangyayari sa Pilipinas na hindi maganda, babalik talaga tayo sa mental condition ng president na ito, no? Na bakit sino bang leader ng bansa na matino ang pag-iisip, gusto niya milyon ang mamamatay na mga mamamayan ng kanyang bansa, no? Sino at saka yung the distraction, sino may gusto ng ganyan? Mag-iisip ka talaga, hindi matino mag-isip itong taong ito, no? At saka yung kinikwento mo, Ina, napakarami na nakakaiyak yung figures na kinikwento mo. Again, no, if you're a drug addict, wala kang pakialam. Wala kang pakialam kahit mamatay buong mundo, basta makahit-hit ka. Yes, and Dr. Lorraine, just to add, no, going back po dito sa usapin pong digmaan, yung nangyari po kasi sa Ukraine-Russia war, nung lumusob po o nag-invade po ang Russia sa Ukraine, about 14 million Ukrainians po ang na-displace. Landmass po yan sila. Kung tayo po sa Pilipinas ay magkaroon digmaan, saan po tayo pupunta? Dagat po. Kapuluan po tayo. In short, papatayin niyo po ang buong sambayan ng Pilipino. So lahat magtatakbuhan. Saan sila pupunta? Wala pong ibang lugar. Ito pong Pilipinas, ito na po yung tahanan natin. Hindi po tulad ng ibang bansa na magyara sila may landmass, pwede sila mag-migrate. No. Tayo, ito na yun. Kaya we should protect. Kailangan i-demand natin talaga ating Pangulo na anong patunay mo na hindi mo kami dadalhin sa gera? Kung kabi-kabila ang nababalitaan namin na hindi lang itong additional 4 or 5 EDCA sites. Sabi mas marami pa daw po ang posibleng military bases ng US. 17. Additional po pa ito. Sinabi niya, I think was it earlier this year na the Philippines will be in the front line of a war. Sinabi niya na, no? Pero tanong ko lang po, dito pong, di ba mag-election po sa Amerika, sa tingin niyo po ba merong changes kung sakasakaling si Trump ang maging presidente? Malaki po kasi si Trump ay anti-war advocate. Si Kamala Harris po ay warmonger. Mga war instigators ito kasi sa likod nila ay ang mga war industrial complex. Si Trump po ay America first. Iyon ang kanyang konsepto. Ayaw niya nang magbuhos ng $50 billion a year sa Ukraine. Kasi sabi niya, hindi nga natin mapakain at mabigyan ng bahay at gamot ang mga homeless na mga Amerikano. Gagastusan natin ang digmaang walang pakinabang ang mga Amerikano at mamamayan. Number 2, sa tanong ni Banat Biden kanina, bakit napakahalaga sa Amerika ang sulsulan ng giyera sa Pilipinas? Hindi po ang Pilipinas lang ang interes ng Amerika po dito. Ang interes ng Amerika ay pakialaman ang Taiwan. Ang sigalot ng Taiwan at China ay hindi po dapat pakialaman ng Pilipinas o ninumang bansa. Yan ay usaping pangloob sa kanila. Hindi po tayo dapat nakikialam. Bakit may EDCA? Ang EDCA po ay pre-positioning ng Amerika para sa Taiwan na didepensahan niya, pakikialaman niya, digmaan laban sa China. Yan din po ang nangyari sa Ukraine. Ang sabi ni Putin kay Zelensky, pa nag-uusap sila noong Pebrero, bago sumambulat ng digmaan, huwag ka lang sumama sa NATO, okay na tayo. Mag-independent lang tayo kasi magkatabi silang bansa. Ngayon, pag may NATO membership ang Ukraine, maglalagay ng military bases mismo sa pintuan ng Russia. Yes, sa boundary niya. Eric, just to add, meron kasing natanggap ang Russia na nagtatayo ng biolabs sa Ukraine. Exactly. Ang Ukraine, bago pong digmaan, is the food basket of Eastern Europe at ng Central Europe. Sila po ay napakalaki mag-produce ng mga trigo. Pero ngayon po, ang Ukraine ay wasak ang 70% ng mga lungsod nito. Tanong ko lang po ulit sa inyo po, kung sakaling manalo po ba si Trump, may possibility tanggalin niya, alisin niya yung EDCA sa Pilipinas? May possibility po na pumayag siyang, hindi na ito ipagpapatuloy, pero the decision ng EDCA ay i-terminate
at ito'y tanggalin na will come from us. Because it is not actually a treaty. It is an executive agreement only na hindi ito pumasa sa Senado. Pero dahil si Marcos ay hindi kikilos na tanggalin ito, ididemand niya ng mamamayan na tanggalin ito on the basis na ito'y bawal sa ating saligang batas. Eric Padagdag. Tapos inimbita pa ni Bongbong Marcos si Zelensky dito sa Pilipinas. Siya nag-imbita. So maliwanag na ang sinasabi niya, kaalyado na tayo ng Amerika at ng NATO. 'Di ba? Maling-mali kasi dapat neutral lang tayo. Wala tayong pakialam sa mga laban nila. So kaya tayo ngayon ay nasa crosshairs pati ng Russia, no? So itong president na to talagang mukhang bangag kung ano na pinag-iisip Thank you very much. Yes, Ina? And then, regarding lang kay Trump, kasi kung ako nagkakamali, mention niya before na plano niya na i-withdraw some American troops all over the world. Kasi hindi talaga siya, hindi siya war-oriented tulad ni Biden. So, sa sitwasyon na ganun, do you think we need to ask our kababayan to vote for Trump? Hindi po ako concerned sa... Oh, definitely. Kung para kay Kamala Harris. Para po manawagan tayo sa mga Pilipino, kung ayaw nyo pong madisgrasya yung mga pamilya nyo dito, siguro iboto nyo po si Trump. Lalo na sa mga Ilocano. Kasi ang bulk ng EDCA nasa Ilocos Region. Region 1 and Region 2. Oo. Nadamay pa nga pati Batanes Napakagandang lugar, Maraming salamat po sa ating panel. At bilang panghuli po, huhingin ko po yung closing statement po ng ating mga kasama po natin sa ating press conference. I think this is the longest na press conference po natin. But siksik po at malaman. Sir Jay. Ako ayoko na sanang magsalita. Kasi pag nagsalita ako, mamumura ko na si Marcos. Hindi yan ang turo sa Kristyanismo, Kaya, Mr. President, siya lang ho ang aking dalangin ngayon bago matulog. Sana makatulog kayo at sana magising pa kayo. Thank you, Sir Jay. Hindi po mali ang people power. Ang mapayapang pagkilos ng mamamayan na hindi armado, hindi marahas, pero nagdidemand ng pagbabago sa liderato is people power. Ang tawag po dyan ay sovereign will of the people. Direktang pag-exercise po nila. Yun ba ang solusyon? Opo. We cannot move forward and become peaceful, progressive na bilang bansa kung nananatili po na ang pinakasentro ng problema ay ang presidente. Is it also illegal for us to call for him to resign? No. Resignation is an option. Constitutional option. Pangalawa, kalabisan ba at mali na manindigan ng mamamayan na sundan natin ang constitutional succession? That should be Sara Duterte to take over. Yan ba ay power grab? No. Yan ang mapayapang transisyon ng kapangyarihan. So ano pong end state nito? Ako po ay pumaposisyon, we have to install Sara Duterte as the constitutional successor to Marcos Jr. sapagkat yun ang katanggap-tanggap sa mga lahat ng sektor, mapayapa, transisyon, and we have to demand Marcos to step down and resign. Kung ayaw niya, mamamayan po ang dadagsa sa lansangan muli. Doon tayo patungo. At ang military cannot be the arbiter of power, but they can balance na hindi maging madugo ito. Yun po ang panawagan at yun ang patutunguhan natin. Coach Oli? Tigilan na po natin ang KOJC, ang SMNI, at si Pastor Kibuloy. Asikasuhin natin yung mga pinagsasabi nyo dyan sa SONA. Kasi baka mamaya bumalik na naman yan sa inyo. Katulad ng baha at basura. Asikasuhin nyo yung 20 pesos na bigas, yung ekonomiya, presyo ng gasolina, at kung ano-ano pa. At higit sa lahat, sana po mabawasan na or mahinto na ang mga drug lords at mga adik sa bansang Pilipinas. Yun po ang asikasuhin nyo. Huwag kung ano-anong insecurities ang inaatupag nyo. Boss Dada? Hindi na lang po ito awayan ng mga Duterte supporters, Marcos supporters, and the Liberal Party.
ito po ay Pilipinas na po, Pilipino, laban sa mga kuratong sa gobyerno. Kaya po, involved na po tayong lahat dito. Magsama-sama na tayo, manawagan na tayo. Kung ayaw nyo mag-resign, at least man lang, tapusin nyo tong inyong trabaho na gumawa kayo ng matino. Tsaka magpa-drug test na para at least matapos na yung isang problema and then focus na tayo dun sa iba pang mga problema ng Pilipinas. Ako po, dalawa lang po mensahe ko po. Una sa KOJC po, ako naniniwala ginagamit kayo ng Panginoon para magising ang mamamayan. Pilipino naman, ito hindi ho laban lang ng KOJC, hindi lamang po ito laban ng mga taga-SMNI, laban po ng bawat isang Pilipino ito. Kung mahal nyo ang inyong pamilya, ipaglaban po natin yung para sa bayan. Yun lang po. Thank you. Attorney Adam? We call for transparency and accountability. And please, we call also to stop harassing KOJC and JMCFI. Attorney Dinah? Children are zones of peace. Not just the school, but children themselves. And there are many children here in the KOJC Central Compound and in all the other compounds of the Kingdom of Jesus Christ. Please maintain peace in all these compounds. And until the end, in addition to that, ito lang po ang masasabi ko, sobra na, tama na. Wag ho ninyong pasosobrahan ang ginagawa nyo sa kingdom at baka po hindi nyo magugustuhan ang mangyari. Dr. Rain? I cannot help but look at things from a broader perspective, no? From a historical perspective. Kasi kung dito lang tayo ngayon tatayo, minsan nakakalungkot masyado yung nakita natin yung pang-aabuso na ginawa, no? Sa KOJC, sa lahat, no? Yung maraming nangyayari, yung baha na nakikita natin, naramdaman yung masakit dito, naramdaman natin yung isang totoong Pangulo at ngayon talagang lumagapak tayo dito. So, in the broader perspective of things, kailangan nating magtulungan dito, no? Hindi ko kinakausap si Bongbong Marcos, give up na ako dyan. I can see he's not fit to lead. Ang kinakausap ko yung ating mga kababayan, magtutulungan tayo dito at tatayo tayo para sa isa't isa. Ang lahat ng ginagawa natin dito will redound to the benefit of future generations of Filipinos, and we are rebuilding our country and we will take that view. Okay. Ina? And bilang panghuling salita po, no, again, no, inuulit-ulit po natin, nilatag po natin kanina yung mga ilang dahilan kung bakit kinakwestiyon natin yung kaisipan ni Bongbong Marcos Jr. Kaya dapat siya magpa-drug test. Isa dito talaga, ayaw natin umabot ang ating bansa na bukas makalawa, maisip na lang ni Bongbong Marcos Jr. na baka gusto niya biglang magdigmaan. Kaya yung kanyang foreign policy ay patuloy po nung nagpapakita na ito ay maka-Amerikano. Issue dito sa EDCA sites. At kung mangyari po talaga ang gerang ito, tulad po no, sa Ukraine na nangyari, kung saan meron po sila 14 million refugees, nagkalat na po yan sa iba't ibang bansa. Pero yan, landmass po sila, may pupuntahan sila. Pero ang Pilipinas po, ang mga Pilipino, wala pong ibang pupuntahan. Buong sambayan ng Pilipino po ay talagang mamamatay po. So yun lang po yung panawagan natin. Kami po sa KOJC, day and night, patuloy po yung aming panalangin, paghingi po ng hustisya kay Pastor, sa Kingdom of Jesus Christ, sa lahat po, at lalo na po sa buong bansang Pilipinas. Kasi nga hindi naman din po kami nakikipaglaban para lang po sa aming sariling interest dito. Kasi yung puso po ni Pastor, para din po yan sa buong Pilipinas. Para po yan sa lahat po na ikabubuti po nating mga Pilipino. Maraming salamat po. And our last statement from Sister Nori. Maraming salamat sa lahat po na nakiisa sa press ko neto. Medyo napahaba lang. So ang nakikita po natin dito ay dalawang pamahalaan. Nakita natin ang pamahalaan ng bansang kaharian, ang Kingdom Nation at ang pamahalaan ng bansa ng Pilipinas. Naalala ko lang nung sinabi ni Pastor, nung kasama pa namin siya, na kung nagawa ng Kingdom Nation na maging ganito, yung mga compound at mabago ang totoong kami na mga tao, mapunta kami sa tunay na pagbabago at kaunlaran at nakita nyo naman kung paano napaganda at naging excellent ang pamamahala ni Pastor sa bansang kaharian. Sinabi niya, ang Pilipinas napakadaling pamahalaan. Kasi una sa lahat, ang bansa may budget.
Samantala ang Kingdom Nation, alam natin by faith lahat ito. Sacrifice ito ng lahat ng mga anak ng Diyos, ng sons and daughters. Pangalawa, wala namang karibal, walang kompetisyon na business, no? Ang bansa sa kanya lahat. At pangatlo, may coercive power. Sabi ni Pastor, sa iyo lahat, hawak mo lahat, makakakomand ka. So napakadaling pamahalaan ang bansang Pilipinas. Sabi nga ni Pastor, bigyan siya ng pagkakataon, maging advisor ba? 3 taon lang mapapaganda kung ano ang nakita natin sa bansang kaharian. Ganun din ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas. So nananawagan tayo, no, na talagang dapat maayos na ang pamamahala sa ating bansa na hindi tayo mapapahamak. At ang tunay na pagbabago at ang tunay na kaunlaran mapapasa atin. So muli, nagpapasalamat tayo sa lahat mga nangyari ito. Patuloy din kaming binibigyan ng kalakasan ng ating dakilang Ama at kahit saan si Pastor na naninindigan kaming lahat at mapapatuloy kami na maninindigan para sa katotohanan at sa katuwiran. At bago na naman tayo magtatapos, babasahin ko lang yung prophecy from Aliyar, a kingdom prophetess from the Middle East. Ito yung sinasabi, "Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos, Martin Romualdez, Benor Abalos, Riza Hontiveros. For you have oppressed and afflicted God's appointed, Apollo Kibuloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest one shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. Thus it is written, how much sore punishment suppose ye shall ye be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. In due time, the disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversaries shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay." At mga kababayan, mga kapatid, for 40 years na nandito po kami sa Kingdom Nation, wala pa pong prophecy na hindi natutupad. Dahil lahat po na nangyayari dito sa bansang kaharian, we are guided by the prophecies. We are guided by the vision. We are guided by the leading of the Almighty Father to His appointed Son. So sa lahat na nakiisa ngayon, patuloy pa rin kami nalalangin na lahat ng ating mga saloobin, bibigyan talaga ito ng daan at kasagutan ng ating dakilang Ama. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat, panel. Sa muli, nais mo namin iparating po sa lahat, lalong-lalo na po sa gobyerno, hindi po kami ang kalaban. Nandito po kami para tayuan ang katotohanan at patuloy po namin isusulong ang hustisya. Maraming salamat po sa pakikiisa dito sa ating press conference at magandang araw po sa ating lahat.